tumataas na po si Ethereum. Oo, tama po ang narinig ninyo. Umakyat po siya ng halos 19% ngayong linggo at halos umabot na sa $3,000. Pero ang tanong, kaya ba niyang panindigan ang presyo na ito o may posibilidad na bumagsak ulit si Ethereum dahil sa profit taking ng mga investors? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung bakit biglang umakyat ang presyo ni Ethereum, ano ang nangyayaring galaw ng market sa likod ng mga numero, at kung dapat ba tayong kabahan or maghanda para sa bagong bullish rally. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, sa loob ng isang linggo ay nakita natin na sumipa si Ethereum ng 19%. Halos marating ang $3,000. Marami po ang natuwa, lalo na't halos 5 buwan or 5 months na po siyang naipit sa mas mababang presyo. Ang dahilan ng biglaang pagsabog na ito ay ang positive sentiment sa buong crypto market, kung saan pati si Bitcoin ay lumalaban din pataas. Pero kahit na ganito ang momentum, may mga sinyales na kailangang bantayan, lalo na't maraming holders ngayon ang nagbebenta para mag-take profit. Bakit naman po maraming nagbebenta ng Ethereum ngayon? Ayon po sa data mula sa Sentiment, ang network realized profit loss ni Ethereum ay biglang tumaas ng $1.36 billion. Ibig sabihin nito, maraming investors ang nakakuha ng kita at nagdesisyong i-cash out ito. Ito raw ang pinakamataas na selling pressure sa loob ng 31 months mula pa noong December 2022. Ibig sabihin, may malaking posibilidad na ang presyong ito ay hindi pang matagalan kung tuloy-tuloy ang bintahan. Kapag ganito po kalaki ang sell-off, kadalasan ay sinusundan ito ng price correction o pagbaba ng presyo. At dito natin kailangang mag-ingat. Ngayon ay may matibay ba na support si Ethereum kung sakaling bumagsak ang kanyang presyo? Yan, good news. Ayon sa analysis, ang presyong $2,500 ay nagsisilbing strong support zone para kay Ethereum. May higit 3.45 million ETH na nabili po sa presyong ito. Ibig sabihin ay maraming investors ang naniniwala na sa presyong $2,500 sulit pumasok kay Ethereum. Noong huli, bumaba po si ETH sa presyong $2,533, pero mabilis po siyang bumangon. Kaya kung muling magkaroon ng pagbaba dahil po sa profit taking, malaki po ang tsansa na sa $2,500 siya muling babalik para mag-ipon ng lakas. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng $3,000 resistance para kay Ethereum? Kasalukuyang nakikipaglaban po si Ethereum sa $3,000 na resistance level. Ito ang psychological barrier na kapag nalampasan po niya at naging support, ay maaring itulak pa siya pataas hanggang sa susunod na target na $3,530. Pero kung pag hindi po niya mapanghawakan at magpatuloy po ang bentahan or selling pressure, babalik po ang presyo niya sa pagitan ng $2,500 hanggang $2,495. Hindi naman ito totally masama dahil solid pa rin ang suporta niya sa ilalim. Pero nangangahulugan ito na maaantala na naman ang pag-akyat po niya sa mas mataas na presyo. Ano naman po ang papel ni Bitcoin sa galaw ni Ethereum? Huwag natin kalimutan na madalas sumusunod si Ethereum sa galaw ni Bitcoin. Kung patuloy po ang bullish momentum ni Bitcoin at positibo ang market sentiment, malaki po ang tsansa na madamay si Ethereum sa rally. Kung ma-flip po ni Ethereum ang $3,000 bilang bagong support, ito ang magiging simula ng panibagong pag-akyat patungo sa mas mataas na level na $3,530. Ano pong dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ngayon? Para po sa mga Pinoy na may hawak
o balak pumasok kay Ethereum, maging maingat po muna tayo sa mga susunod na araw. Ang $3,000 ay hindi pa stable na support. Kung wala kang ETH at balak mong bumili, mas magandang maghintay muna ng confirmation kung matibay na ang $3,000 bilang support level. Pero kung may hawak ka na at nakabili ka sa mas mababang presyo tulad po ng $2,500, pwede mo ring i-consider ang partial profit taking. Tandaan, hindi masama ang mag-lock ng kita, lalo na kung mataas na ang inakyat ng presyo. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa crypto market dito sa Pilipinas? Una, nagkakaroon po ulit ng pag-asa ang mga local traders na matagal nang nakahold. Ang paggalaw na ito ni Ethereum ay nagbibigay po ng signal na baka magsimula na ulit ang altcoin season, kung saan hindi lang si Ethereum kundi pati ang iba pang tokens ay susunod sa rally. Pangalawa, mas dumarami po ang mga Pinoy na nagiging interesado ulit sa crypto trading, lalo na kung nakakakita sila ng ganitong galaw. Kaya lang, dapat nating tandaan na volatile pa rin ang market. Kailangan natin ng disiplina at tamang timing. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, si Ethereum ay nasa crucial stage ngayon. Napatunayan po niya na kaya niyang tumalon mula sa $2,500 pero kailangan pa niyang patunayan na kaya niyang panindigan ang $3,000. Ang ganda ng momentum niya ngayon pero hindi tayo dapat maging kampante. Bawat rally ay may kasunod na correction. Kung tuloy-tuloy po ang pagbebenta, baka bumalik ulit sa support level si Ethereum. Pero kung mapanindigan po niya ang $3,000 bilang bagong pundasyon, malaking bagay ito para sa crypto market at sa buong ecosystem ni Ethereum. Lalo na't marami pa ring developments na paparating tulad po ng ETH 2.0 upgrades. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.